Magandang gabi po sa ating lahat. Good evening, church. Welcome sa ating 8th year anniversary as a continuation a while ago this morning. Okay? So please stand as you stand. Please open your Bibles. Isang verse lamang po tayo. Okay, so Psalm 116 verse 12. The phrase there, yung what shall I render to the Lord? And this is the theme for tonight. Sa anniversary po natin, ano pa yung pwede nating i-render or ibigay sa Panginoon. Psalm 16 verse 12, basahin ko po para po sa ating lahat. Sabi po ng verse 12, what shall I render unto the Lord for all His benefits toward me? Okay? What shall I render unto the Lord for all His benefits toward me? Okay? Let's pray. Father, we thank you for tonight. Thank you for the success of this, event, anniversary, Panginoon. Thank you for your faithfulness. Thank you for your goodness. Thank you for your love toward us. And may this message once again maging encouragement sa bawat isa sa amin. Forgive us of any sins that may hinder preaching and hearing to thy word. And bless now your word and even this humble servant of yours, Father. Thank you, Lord. We love you and bless you. We pray. Amen and amen. Please be seated. Alright, so what shall I render unto the Lord? The render, yung term na render, yung ibig sabihin po ng render, is pagbibigay. Ibalik uli natin sa Panginoon. Okay? Naging faithful po ang Diyos for almost 7 years in this church. Now, ano na yung mga naibigay po natin sa Panginoon? 8, 9, 10, 11, sa mga susunod na pong taon, ano pa yung mga tuloy-tuloy na ibibigay po natin sa Panginoon? Amen? The Greek word for the word render is show, S-H-U-B. Ang pag-pronounce po sa kanya is show. To pronounce, which means to return. Ibig sabihin, pagbalik or to turn back. Salamat sa Panginoon kasi may mga nakikita po tayo mga kapatiran dito, mga nasa kapatiran na sa malayo, bumalik po sila dito for our anniversary. And even yung mga tagal lang nawala sa church, thank you po for coming over to celebrate with us, to success or to see the success of this event, anniversary po natin. What shall I render unto the Lord? Okay? Surrender. Every day, may kailangan po tayo ibigay sa Panginoon. Our time, our strength, and even sa pagtatrabaho natin, dapat naka-inline ko sa Panginoon. Amen? So what shall I render to the Lord? Bilang believer, as we face this another year of God's faithfulness in our lives to this church, ang pwede natin ibigay sa Panginoon? Number 1, yung only 4 po dito, natitignan po natin, or even 3. Okay? Number 1, titignan po natin na patuloy po natin ibibigay continual sa Panginoon is heart. Amen? Heart. Open your Bibles with me, please. Jeremiah chapter, ano bang sinasabi ng Biblia about heart? Jeremiah chapter 17 verse 9. The heart is deceitful above all things and desperately wicked. Who can know it? Diba? Yan ang sinasabi ni Jeremiah dito. Prophet ko ng Diyos, the heart is deceitful. Pakanin lang. Above all things and desperately wicked. Who can know it? Ang may nalalaman lang at pwedeng makaalam ng nilalaman ng puso, ng mga puso mo, puso ko po, at puso po natin lahat ay ang Panginoong Kristo. Are you glad when God save us? Lahat po ay binago na po ng Diyos, including your heart. Amen. Okay? Pero the Bible says, wicked pa rin. Kaya from time to time, may mga time na nadadapa pa rin tayo, nagkakasala pa rin tayo. Pero still, salamat po dahil meron pong forgiveness sa Panginoon. Proverbs chapter 4. Proverbs chapter 4. Look at with me to, Proverbs chapter 4, verse 23. Sabi niya dyan, keep thy heart with all diligence, for out it are the issues of life. Kaya napaka-importante po ang puso sa isang tao. Actually, this is our vital organ. Spiritually speaking, pag ito na lang nadali ng kaaway natin, delikado na. Keep thy heart with all thy diligence. Ingatan natin, keep it pure. Tinatawadan ng Diyos and can make it clean. Anong ibibigay natin sa Diyos? Tignan niyo po yung pagtawag kay David po dito. God is not looking for the outward appearance, but God is looking in inward appearance. Ay inward po, tinitignan po ni
ng Panginoon. This is our heart. 1 Samuel chapter 16, verse 7. But the Lord said unto Samuel, Look not on his countenance, or on the height of his stature, because I have refused him. For the Lord seeth not as man seeth, for man looketh on the outward appearance, but the Lord looketh on the heart. Amen? So, tinitignan po, importante po ng Diyos, puso po. Okay? Brethren, folks, kumusta po ang puso natin tonight? As we celebrate, as we face this another year. Parang masaya, no? Wala lang mga grudges dyan, wala na mga envy, pakunti-kunti na po natin nakaalis by God's grace. Amen. So point number 1, anong klaseng puso ba? A change heart. Amen. Kung binago ng Diyos, binago na ng Diyos. Kung patawad na ng Diyos, pinatawad na po ng Diyos. Ito puso po natin. Desperately wicked, pag hindi mo natin iningatan, magkakasama po ulit tayo. And praise God, pinatawad po tayo ng Diyos. A change heart ang bibigyan po natin sa Panginoon. A clean heart also. And last, a forgiving heart. Mahirap ang patawad. Ano? Sabi nila, if you're an unbeliever, pag wala po si Kristo sa ating puso, mahirap po talaga pagpatawad. And praise God, when we accepted Christ as our Lord and Savior Jesus Christ, it's just normal for us to forgive, and to give forgiving heart toward others. Amen. Okay? What shall I render to the Lord? Number 1, heart. A changed heart or renewed heart. A clean heart. A forgiving heart. Pangalawa, hope. Okay? What shall I render to the Lord? Ang alam niyo mga Kristiyano, dapat hindi po natin, wala po sa vocabulary natin yung magiging hopeless po tayo. Dapat meron po tayong laging hope kasi ang hope natin ang Panginoong Kristo. 1 Thessalonians chapter 1 verse 3. Thessalonians chapter 1 verse 3. Remembering without ceasing your work of faith and labor of love and patience of hope in our Lord Jesus Christ in the sight of our God our Father. 1 Timothy chapter 1 verse 1. Paul, an apostle of Jesus Christ, by the commandment of God our Savior and Lord Jesus Christ, which is our hope. Yan ang hope natin ng Panginoong Kristo. Wala na pong iba. Ang daming mga tao na magiging hope nila, itong mundong ito. Anong offer ng mundong ito? The God of this world. Satan. Pansamantala lang po ang hope na pinipwedeng ibigay ng mundong ito. Pero yung hope na meron tayo sa Panginoon, yan po ay eternally secured na meron po tayong hope. Kaya ikaw na believer, meron ka pong hope. Sana pa po tayo hasta minsan nagiging hopeless po tayo. Kung titignan ka ng Diyos, kung titignan po tayo ng Diyos, nagiging hopeless po tayo, malulungkot din po ang Diyos. Kaya ang gusto ng Diyos bilang Kristiyano, nagiging meron po tayo, matatag po tayo sa pananampalataya, meron po dapat tayong nakikita na hope at may konting, hindi lang po konting liwanag, pero masaya po tayo lagi dahil merong hope na tinitignan po tayo someday. Ano pong isang hope na nagpapalakas o tinitignan pa po natin somehow? When God returns, when God will return back from heaven, kunin niyo po ang mga believers tayo, no? Kung hindi pa po tayo patay that time, God prepared for us a mansion up there in heaven. Yan ang isang hope na tinitignan po natin. Titus chapter 2 verse 13. Looking for that blessed hope, amen, and the glorious appearance of looking for that blessed hope and the glorious appearance of a great God and our Savior, Jesus Christ. 14. Who gave himself for us, that he might redeem us from all iniquity, and purify unto himself a peculiar people, zealous of good works. Amen. Okay? So point number 1, a hope of eternal life. Kaya all secured na po tayo, wala na po tayong kaba. When God calls us home there in heaven, meron po tayong hope na meron tayong eternal na dadatang somewhere there. Hindi lang po mansyon. A hope is within us. I'm speaking to the Holy Spirit. You think God meron pong Holy Spirit sa atin na nagpo-control? Meron Holy Spirit sa atin na nagre-rebuke? Meron ding Holy Spirit na
paparamdam na meron po tayong pag-asa from every day to our lives, and every day yung ginagawa po sa buhay po natin. Sa point letter C, a hope in God's Word. Ito po, salita po ng Diyos. Meron po tayong hope pag binabasa, at ito po nagiging conviction, at ito po yung tinatayuan po natin. Lahat po nang nangyayari sa buhay natin, pag ito po ang nagiging takbuhan, ito po yung nagiging tinatayuan po natin. This is our ultimate hope, kasi salita po ito ng Diyos. Hope. Pangatlo, nauna, pwede natin bigay yung heart. Hope, pangatlo po, continuous humility. Amen? Humility. Kung pinagpala ka na ng Diyos, mga bagay-bagay na pinagpipray natin, binigay na ng Diyos yan. Amen. You remain humble. Kung pinagpray mo, binigay ng Diyos yan, you remain humble. You have this kind of ministry in this church, you remain humble. Alam niyo kung sinong pinagpapala po ng Diyos, hindi naman yung proud eh. Actually, pinaparusahan ng Diyos yung proud. Ang pinagpapala po ng Diyos, ang binibigay niya ng blessing. The Bible says, God resisteth the proud, but giveth grace to the humble. Believers, as we face this another year of this church, continue to remain humble before the sight of our Lord Jesus Christ. Once na naging proud na po tayo sa puso natin, sa nguso natin, sa bumubuan natin, God will put you down hanggang maramdaman mo na pinapahalo ka na ng Diyos dahil minsan naging mayabang ka sa buhay mo. Ayaw ng Diyos ang tao mayabang. Ayaw niya ng Diyos ang Kristiyanong mayabang. Ayaw ng Diyos ang anak niya ay mayabang. Proverbs 16:19. Better is to be of an humble spirit. Amen? Not proud spirit with the lowly, than to divide the spoil with the proud. Proverbs 22:4. By humility, kapagpakumbaba, and the fear of the Lord are riches in honor and life. Proverbs 29:23. A man's pride shall bring him low. Yung sinasabi ko, yung pride, hindi ka na may tataas niya. Actually, ibabagsak ka niya. But honor shall uphold the humble in spirit. James chapter 4, verse 10. James chapter 4, verse 10. Humble yourselves in the sight of the Lord, and He shall lift you up. Ang tinataas ng Diyos, hindi po yung mga mayabang. Okay? Ang tinataas ng Diyos, yung mga humble na mga Kristiyano. Humble sa Word of God, humble sa pastor nila, lahat. In all aspects, nagiging humble po sila. And God, someday, somehow, on His right timetable, iyaangat po tayo ng Diyos. Last verse, 1 Peter chapter 5, verse 5. Likewise, as younger, submit yourselves unto the elder. Ye, all of you, subject one to another, and be clothed with humility. For God resisteth the proud, and giveth grace to the humble. Tingnan nyo, Saan area tayo dapat nagiging humble? Una, answered and unanswered prayer. Amen? Kung hindi pa sinasagot ng Diyos ang panalangin mo at this time, for how many months, for how many years na pinagpipray natin, for how many days na pinagpipray po natin, wala pang sagot ng Diyos, remain humble. Huwag tayo magtampo, huwag tayo magalit sa Diyos, kasi alam po ng Diyos ang ginagawa niya. Just stay humble before the Lord. Answered prayer. Kung meron kang sinagot ng Diyos na panalangin na pinanalangin mo sa Kanya, sinagot po ng Diyos, you remain humble. Huwag mong gamitin yan ipagmayabang sa iba, baka kunin ulit yan ng Diyos pag sisiyalangan po natin. Second, you remain humble to the God-given authority inside or outside the church. Inside the church, pastor and deacons, you remain humble to them. We must remain humble for them. Amen? Kasi sila pong binigay ng Diyos dito po sa loob ng church. Sa labas, government officials, mga police, lahat po, barangay captain, mayor, we must remain humble for them. Last dito, to the rebukes and reminders from the pulpit. Maging humble kapag nare-rebuke ka.
Kapag na-rebuke ka, napalalahanan ka, behind this pulpit, magpasakop ka, maging pagpakumbaba ka pa rin. Hindi ko magmamagtol, magtatampo, magagalit kung sino nag-preach. Tapos ang pinaka-worst pa po, church, umaalis yung tao. Hindi po ganun ang sistema na gusto ng Diyos. Kung natamaan ka sa preaching, yan po ay paalala na mahal ka po ng Diyos. Kung hindi ka natamaan, I don't know, baka kinmal yung tipuso tayo. Right? You must check yourselves also. Be humble. When you heard or makakarinig ka po ng rebuke and reminder from this pulpit, you remain humble before that man of God and before sa harap po ng Diyos. Okay? Kung na-rebuke tayo, di tama natin yung mali natin. Ipanalangin natin. Unti-unti, baguhin natin kung may mali na na-rebuke po tayo. Doon sa area na yun, doon sa area po na sin na yun. Okay? Pang-apat, what shall I render to the Lord? Una, heart, hope, humility. Pang-apat po is holy living. Maging totoong Kristiyano ka from day to day. Hindi lang this tonight, na maging Kristiyano ka tapos bukas, pasok ka naman sa trabaho, Tuesday, hindi ka naman Kristiyano. Every day, we must live a holy living. Why? Because God lives in us. Diyos na po dapat ang nakikita sa atin. Since the day when we accepted Christ as our Savior, dapat po good testimony na tayo, good example na po tayo sa work natin, sa workplace natin, dito sa church, diyan sa community natin. Lahat sana po na pwede makakita sa atin. Wala silang may bato na mali sa atin na ginagawa natin mali, bagkos nakikita po nila sa atin na tinatayuan natin kung anong sinasabi ng Biblia because we're living a holy living, holy life. 2 Corinthians chapter 7 verse 1. 2 Corinthians chapter 7 verse 1. Having therefore these promises, dearly beloved, let us cleanse ourselves from all filthiness of the flesh and spirit, perfecting holiness in the fear of God. Kapag ang tao hindi na natatakot sa Diyos, gagawa na yung masama yan. Sasalansan niya ng sinaturo po ng Biblia. Sabi niya, fear of the Lord. Diba? Flesh and the spirit, perfecting holiness in the fear of God. Psalm chapter 113. What is the Bible saying here about holy living? Psalm 139 verse 23. Search me, O God, and know my heart. Try me and know my thoughts, and see if there any wicked way in me, and lead me in the way of everlasting. Sabi ni David dito, Panginoon, search mo po ang buhay ko. Panginoon, kung mayroon pa pong mali sa nakikita ko kayo mali sa aking puso, sa aking buhay, itama niyo po ako. Actually, yan yung parang humility rin, kaya na napag-usapan natin, handa tayo ibigay lagi sa Diyos, magpachat lagi sa Panginoon. Panginoon, check niyo po ang buhay ko. May mali po ba? Unless, when you are living in sin, hindi mo masasabi that you are living a good life. Good life na meron po Panginoon sa Kristo. Pag mabubuhay ka sa kasalanan, mga kapatid, kung meron bang nakatagong mga kasalanan, you can fool your family members, you can play games with the pastor. Hindi nila alam ang meron bang kasalanan ngayon. Pero sa Diyos, hindi po natin pwedeng itago yan. You cannot live a holy living pag meron bang kasalanan, iniingatan po natin. Si Achan, tinago niya, pero God revealed that also. Even some Bible verses, wala po tayong maitatago sa Diyos. God knows everything. Even the imagination of our thought, alam po ng Diyos niya. Last verse, 1 Peter chapter 1, verse 15. 1 Peter chapter 1, verse 15. But as ye was called you holy, so ye be holy in all manner of conversation. Maging holy tayo, kasi holy po yung God po natin. Dapat nakikita na naging Kristiyano tayo from Sunday, sa baba naman Sunday, dapat Kristiyano pa rin po tayo. Hindi po natin hinubad paging Kristiyano po natin. Okay? Sa point number 1, to this one, God must be seen in our lives. Pangalawa, God must be proclaimed in our lives. The last sub-point, God must be the center of our lives.
Amen. That's holy living. How can we say that we live holy pero nabubuhay pa rin tayo sa kasalanan? If God forgive us to these sins, live holy and be a good example to those others. Amen. Okay, as we conclude this message tonight, sa mga wala po Kristo sa kanilang buhay, kailan po natin bibigyan ng buhay po natin sa Panginoon? At sa mga believers, ano pa yung continuously na binibigay po natin sa Diyos? Our time, our talent, our treasure, enough ba yan? Enough na po ba yan? The Bible says, we must continue to render kung ano yung para sa Panginoon. Kaya meron ka para sa ganitong tao, dapat meron din po para sa Panginoon. Amen? You must render kung ano ang nasa para sa Panginoon. Apat po na bagay na kita po natin: heart, hope, humility, and holy living. Okay, so let's pray. Heavenly Father, thank you for tonight. Thank you for the leading of the Holy Spirit. Thank you for this message na nawa po Panginoon ay nakapulutan po ng mga kapatiran. Hopefully may apply po sa kanila sa pang-araw-araw po ng buhay nila. Bless this church as we face this New Year na panibagong taon na pagpapalak Panginoon. Thank you for your sustaining grace upon us, Father. Blessing we pray. Amen.